ex-convict, halangang bituka, panganib at pangamba. Kasi hindi naman sila nagpakita ng magandang gawain noon sa laya. Nung nasa laya ka, kapag sinabing bawal lumabas, nasa labas ka pa rin. Kapag sinabi na bawal yung ganito, gagawin mo pa din. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Yun no, isang magandang hapon po sa inyong lahat mga utol. Maulan ang panahon mga utol, kaya mag-ingat po tayo lalo-lalo na sa mga binabahang lugar. Hindi naman lingid sa inyo na yung ginawang proyekto na ibinahagi sa atin na proyekto nung kung sino man yan mas marupok pa sa pagmamahalan nyo. Aray ko talaga. Rupok. Ex-convict. Sila yung mga nangulungan ng mahabang panahon. Bumuno ng mahabang panahon. Bagamat nagkasala sa batas, kaya dapat pagbayaran. Iba't ibang kaso, iba't ibang dahilan. Kung ano man yung kanilang mga dahilan, sila lang ang nakakaalam. Pero ang malinaw dyan, nagkasala, nakulong, bumuno, at binansagang ex-convict. Sila ang pag-uusapan natin ngayon mga utol. Dahil kung pagmamasdan o titignan mo sila, meron tayong panganib, pangamba, takot sa pagkatao nila. Lalo na't malaman mo nung panahong nasa laya pa sila kung ano yung ginawa nila at pinaggagawa nila na mayagpag, nagpakasasa sa masamang gawain. May konting paglilinaw lamang ako tungkol sa mga ex-convict mga utol na yung katulad nila na kahit pinagbayaran na nila o yung tinatawag na binununan nila ng mahabang panahon, yung kasalanan nila noon na nagawa nung panahong nasa laya pa sila ay parang tato na nakaukit o nakadikit sa balat nila. Kaya naman magpasa hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin silang tanggapin dito sa malayang lipunan. Ang tingin sa kanila, pangamba at panganib. Walang naniniwalang nagbago na sila at walang naniniwalang nagpapakaayos na sila. Hindi naman talaga natin masisisi yung mga tao dito sa lipunan kasi hindi naman sila nagpakita ng magandang gawain noon sa laya. Pero paano kung totoong nagbabago talaga siya? Paano kung totoong matuwid na siya sa buhay? Wala pa rin maniniwala dahil mahirap silang pagkatiwalaan. Lalo na't maaalala natin yung mga masasamang bagay na ginawa niya noon sa laya. Talaga naman. Hindi naman talaga natin sila masisisi dyan. Yan yung isang pinakamahirap sa isang ex-convict. Pero teka lang hindi naman talaga lahat ng ex-convict o lumaya ay nagbago. Yung iba dyan, balagbag pa rin ang galawan. Ang tawag doon, alam nila to, mga walang pinagkatandaan. Tanga. Mga tolongges, ika nga. Tolongges. Kung kaya naman, yung pinaggagawa nilang pagbabalagbag, yung mga ex-convict na totoong nagbabago ay nadadamay dahil sa pinaggagawa niyang mga walang pinagkatanda na yan. Pektos 5. So ano ang tingin ng tao sa lipunan? Yung mga ex-convict, yung mga nakulong, yung mga bumuno, wala nang pagbabago yan. Dahil dyan sa mga taong walang pinagkatanda na yan. Hay! Naku ka! Mga utol, may konting paliwanag lang ako tungkol sa mga ex-convict o dun sa mga taong nangulungan ng mahabang panahon. Sandali lang mga utol itong video na to ay hindi pagtatanggol sa mga ex-convict. Ito ay pagpapahayag lamang ng aking nalalaman. May kasing basher dyan. Aray ko! Depende pa rin naman sa inyo mga bossing, mga utol, kung paniniwalaan nyo o pasisinungalingan nyo.
Depende pa rin sa inyo yan. Buhay ng isang ex-convict sa loob. Pagpasok niyan sa Oblo mga utol, meron doon mga kautusan. May mga batas. Ang tawag doon is Magna Carta. Pumapaloob doon yung mga hindi mo pwedeng gawin o ipinagbabawal ng pangkat. Kung ano yung nakapaloob sa Magna Carta na yan o utos ng pangkat, hindi ka pwedeng lumabag, utol. Hindi pa pwede yung kulit mo na hindi ka sumunod. Hindi katulad nung nasa laya ka, kapag sinabing bawal lumabas, nasa labas ka pa rin. Kapag sinabi na bawal yung ganito, gagawin mo pa din. Doon, hindi pwede yun, utol. Hindi pwede kulit mo doon. Talaga naman, kukulitin ka din doon. Sa laya kasi, hindi ka nagpapasaklaw kahit batas na nagsasabi, no? Pero, sa batas ng loob, hindi pwedeng hindi ka susunod. Hindi ka pwedeng ikaw ang masusunod. May mga patakaran dyan. At kapag lumabag ka dyan, utol, may kaparusahan yan. O yung tinatawag nilang takal. Hahampasin niyang weta po mo ng overhead. Pang! Ilan naman palo yung matatanggap niya? Depende yan mga utol. Depende yan sa kasalanan na ginawa niya. May tinatawag doon kalahating kaban o isang kaban. Ha? Gets nyo naman kung ilan yun. Ha? Pag isang kaban, ilan ba yun? Pag kalahating kaban, ilan ba yun? Yun yung tawagan doon. Isang kaban! Aray ko! Kung pinapairal mo talaga yung kakulitan mo, talaga na maya't maya ka papaluan doon. Gagawin kang libangan doon. Pamamagayin niyang weta po mo. Bakit ba kailangan saktan? Yan mga utol ay parte ng disiplina sa loob. Wala ka nang disiplina sa laya eh. Hindi yan uublak kulit mo sa loob. Magkakaroon ka ng disiplina doon. Handa mo yan. Ulit ha. Ganyan magbahagi ng disiplina sa Oblo. Kaya ang gagawin mo lang, sumunod ng sumunod sa patakaran sa loob. Yung kulit mo, kalimutan mo muna yan. Utol, hindi uubra yan doon. Maraming bibiling ng kulit mo doon. Ano? Kukulit ka pa? Yan yung mga pangyayari sa loob na dinanas ng mga tinatawag nating ex-convict. Lahat ng nasa Oblo, kahit bilangin mo, lahat yan nangangarap na makalaya at makasama ang kanilang mahal sa buhay sa laya. Kaya mangangako yan sa kanyang sarili na mabigyan ako ng pagkakataon na makalabas dito o makalaya, hindi na ako muling babalik sa lugar na to, which is yung Oblo. Dahil sa Magna Carta o pag-uutos, sa haba ng panahon na binuno niya sa loob, ay natutunan niya ng maging respetado, dumisiplina, makitungo ng maayos sa tao, na hindi niya natutunan nung panahong nasa laya siya. At higit sa lahat, natuto siyang sumunod sa mga ipinagbabawal ng pangkat, which is baon niya yon. Baon niya yon sa paglaya niya at gagamitin niya yon sa malayang lipunan. Dumating yung hinahangad, yung pinagdarasal. Dumating yung panahon ng paglaya. Ano ang tingin sa kanila ng malayang lipunan? Ex-convict, halangang bituka, panganib at pangamba. Pero hindi nila alam, mga utol, sa haba ng panahon na binuno niya, ay pinagdusahan niya na ang kanyang kasalanan. Ang lakas ng loob na nagbibigay sa isang ex-convict ay yung mga natutunan niya sa loob. Rumespeto, gumalang, makitungo ng maayos sa tao. Yan yung baon niya na natutunan niya sa loob. Pero ang mabigat mga utol nahihirapan pa rin talaga silang tanggapin sa malayang lipunan. Hindi naman talaga natin masisisi mga tao sa malayang lipunan. Hindi siya nakagawa ng mabuti sa kanila Kaya ganun pa rin yung pag-iisip nila sa taong ex-convict o sa tao na kilala nilang walang magandang ginawa noon sa laya. Pero totoo mga utol, yung mga yan, yung mga ex-convict na yan, napakasarap. Napakasarap kausap, napakasarap
magbahagi ng kwento, ang sarap makinig sa kanila. Totoo, walang kaplastikan at walang halong kemikal. Alam niyo utol, sa totoo lang napakasarap nilang kausap o kakwentuhan. Lalo na't meron tayong iniinom dyan at meron tayong masarap na pulutan. Habang sila ay nagbabahagi ng kanilang karanasan, maging sa laya man yan o sa oblo, ang sarap. Ang sarap pakinggan yung mga payo at aral na ibinabahagi nila. Yan yung hindi alam ng mga tao sa malayang lipunan. Yan ang hindi nila alam. Masarap makinig sa kanila. Totoo utol. Dahil hindi kanila ililigaw. Real talk yan. Ang video na to ay hindi pagtatanggol sa isang ex-convict. Ito lamang ay pagkikwento o pagsasalaysay ng pagsisisi at pagbuno nila ng mahabang panahon sa loob at pagbahagi ng kanilang mga natutunan nung panahong nasa loob pa sila ng kulungan. Utol! Mga utol! Hangad lamang nila na tanggapin ng malayang lipunan. Yun lang. Peace out.